Good morning, tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Psalms 136 verses 1 to 5. Sabi dito, magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga himala. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. So, lahat talaga ng papuri ay dapat sa Panginoon dahil siya ay mabuti. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siyempre, kahanga-hanga yung kanyang mga gawa. At siyempre, kita naman natin kahit yung mga witch marunong na maghihimala, pero iba ang Panginoon. From nothing to something. So, iba ang Panginoon sa lahat ng Panginoon, o diba? Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari. Sa pamagitan ng kanyang karunungan, ginawa niya ang kalangitan, o diba? So, walang makakahigit sa ating Panginoon, kundi siya yung King of Kings na dapat itinataas, pinapapurihan. Yan po, no? Sa lahat ng pagkakataon, tayo po magpasalamat sa Diyos. Yan lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Psalms chapter 136, verse 6 to 10. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nito, kalaliman, pag-ibig ni tunay, laging tapat, kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig na tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang araw upang sa bagabong ang siyang tumulaw. Pag-ibig na tunay, laging tapat, kailanman. Ang kanyang nilikha, pananglaw kung gabi, bituin at buwan. Pag-ibig na tunay, laging tapat, kailanman. Ang panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 136, talata 11 hanggang 15. Mula sa Ehipto, kanyang inilabas ang bayang hinirang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang ginamit niya ay mga kamay niyang makapangyarihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang dagat na pula, kanyang inutusan at nahati naman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ngunit nilunod niya itong paraon at bungsang datahan. Ang pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ang daily devotion ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Psalms, chapter 136, verses 16 to 20. Ang sabi po dito, nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pinagpapatay niya yung mga haring may kapangyarihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Maging mga haring bantog noong una ay kanyang pinatay, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya ang pumatay sa haring Amoreo, ang haring Sihon. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Siya rin ang pumatay sa bantog na si Og, ang hari ng Bashan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita.
Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Psalms chapter 136 verses 1 to verses 21 to 26. At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa makatuwid, bagay pinakamana sa Israel na kaniyang lingkod sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Na siyang umalaala sa atin sa ating mababang kalagayan sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. At iniligtas tayo sa ating mga kaaway sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Siya'y nagbibigay ng pagkain sa lahat ng kinapal sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. At magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.